May mga pagnanasang okay lang, pero meron din namang mga pagnanasang sobrang makasalanan. Pagnanasa na dapat ay iniiwasan at kinakalimutan. Dear Mama Mia, unang-una sa lahat ay nais kong magpasalamat sa pagbuo nitong channel mo nang sa ganon ay may mapagsabihan ng kanilang mga totoong kwento ng buhay na kung minsan ay nakakahiya ang mga taong katulad ko. Mga taong takot mahusgahan ng lipunan. Mga taong nasasabihan ng iba na makasalanan. Mama Mia, itong mga kaganapang ito sa parte ng buhay ko ay ang mga kaganapan na hinding-hindi ko kailanman makakalimutan. Itago na lang natin siya sa pangalang Marian. Si Marian ay pinsan ko sa father side ko. So magkapatid ang pareho naming mga ama. And yes, Mama Mia, first cousin ko si Marian. I was 10 years of age nang nakitira sila sa amin. And Marian was only 6 years old then. Kaisa-isa siyang anak, Mama Mia. Almost 2 years din silang tumira sa amin dito sa Pampanga. Tapos, nag-migrate na sila somewhere in Manila. At mula nga noon, Mama Mia, ay hindi ko na nakita pa si Marian. Sa paglipas ng taon ay parang unti-unti kong nalilimutan na pinsan ko si Marian. Actually, Mama Mia, unti-unti ko talaga siyang nalilimutan. Dala marahil ng sobrang pagkaabala ko sa pag-aaral at sa ibang bagay, at dahil hindi na rin sila pumupunta tuwing piyesta, Pasko, undas o iba pang okasyon, marahil ay abala din sila sa kani-kanilang mga buhay. Pero ang daddy ko, Mama Mia, ay tuloy-tuloy pa rin ang komunikasyon sa tito ko na daddy ni Marian. Tapos, pagkalipas ng halos mahabang mga taon, Mama Mia, I graduated in college. Nagpunta ang tito ko sa graduation day ko, pero hindi niya kasama sina tita at Marian. At doon ko naalala muli ang dati kong kalaro na close kong pinsan nung bata pa ako na si Marian. Ang sabi ni tito ay nasa first year college pa lang ito. So kinuha ko ang cellphone number ni Marian kay tito. Tinext ko siya at kinumusta ko siya. Nag-reply naman siya, Mama Mia. Dahil doon, naging magka-textmate kami whole day nung araw na yon. May sense namang kausap si Marian. Hindi ako na-bore sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, Mama Mia, ay naging regular textmate kaming dalawa. Pinapadalhan ko pa si tito ng picture ko para ipakita niya kay Marian. Pero Mama Mia, yung mga text na yun ay sa umpisa lang pala. After a couple of months ay medyo dumalang na rin ang pagtitext namin ni Marian sa isa't isa. Lalo na nung makahanap na ako ng sarili kong trabaho. Tuluyan na namang nawalan ng komunikasyon kaming dalawa ni Marian. Nag-focus ako sa pagpapractice sa nature of work ko hanggang sa maregular ako sa trabaho, Mama Mia. Sa loob ng 2 taon ay naranasan kong magkarelasyon. Naranasan kong makipaghalikan, romansahan, momol-momol kung tawagin ng ilan. Pero hindi pa talaga ako ready sa deeper commitment. Kaya naman, Mama Mia, nawala din yung mga karelasyon kong yun at ine-enjoy ko na lang ang buhay ko bilang isang single. Hanggang sa nag-24 years old na ako. Mama Mia, noon ay dahil sa trabaho ko nakakaipon na rin ako. Kaya naman, bumili ako ng sarili kong laptop. Mama Mia, hindi ko pala nasasabi na medyo may pagka-introvert din ako.
Ayoko talagang sumasama sa iba kahit saan-saan man sila nagpupunta. Kaya naman nung nagkaroon ako ng laptop ay doon ko mas na-explore ang cyber world. Usually, Facebook and YouTube lang ang pakay ko sa internet cafe noon. Pero ngayon sa laptop ko, Mama Mia, kahit ano-ano na ang mga nadidiscover ko. Hanggang sa nadiscover ko, Mama Mia, ang ilan sa mga malalaswang site na noon ay pinag-uusapan lang ng mga kaklase ko pero hindi ko naman kailan pa napapanood. Ngayon lang kung kailan ako nag-24 years old, tsaka ko napanood ang mga ganoong klaseng bagay. One day, Mama Mia, habang nag-scroll ako sa Facebook, ay naalala ko bigla ang pinsan kong si Marian. Then, I search her name. Hindi na ako magtatakang marami siyang kapangalan. Kaya naman, tinamad na akong mag-research. Ang dami-dami kasi nila at hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Lahat naman ng na-open kong mga profile, kung hindi mga matatanda, ay yun namang mga halata mong mga posters. So hindi na ako nag-research. Tinamad na ako, kaya tinanong ko ang daddy ko para sa number ng tito ko. Tinext ko ang tito ko para tanungin kung ano ang new cellphone number ni Marian. Unaccessible na kasi yung dating hawak kong number niya. Makalipas ang halos 2 oras, ay nag-text ang tito ko sa akin at sinend niya sa akin ang bagong cellphone number ng pinsan ko. Naging magka-text ulit kaming dalawa ni Marian. At dahil doon ay nakita ko ang kanyang real and legit na Facebook account. Pero ang tanging profile picture lang niya noon, Mama Mia, ay ang kanyang profile photo na up close pa masyado. Masasabi kong maamo ang kanyang mukha. Maganda at yung tipong mai-in-love ka talaga habang tinititigan mo siya. Kinumusta ko siya, Mama Mia, doon sa chat pero dahil offline siya noon ay hindi siya nakapag-respond. And as the story goes, Mama Mia, naging 26 na ako at siya naman ay 22. Nabalitaan ko, Mama Mia, nag-graduate si Marian. Wala lang sa akin yun hanggang sa mag-New Year, Mama Mia. Umuwi sa bahay namin si Tito. Narinig ko ang usapan nila ni Mama together with my dad. Ang sabi niya ay gusto daw munang magbakasyon ni Marian dito bago ito maghanap ng kanyang trabaho. Hindi ko alam, Mama Mia, pero na-excite ako sa narinig ko. Hindi ko talaga alam kung bakit ganun na lamang ang naramdaman ko sa aking kaalaman na muli kaming magkikita ng aking pinsan. April yung buwan na yon, Mama Mia. Dumating ang araw ng pagdating ni Marian sa bahay namin. After a very long years, ay ngayon ko lang ulit siya makikita ng personal. Parang mahaba ang oras sa office ngayon. Dali-dali akong umuwi ng bahay. Lampas 5:00 na ng hapon nang makarating ako sa bahay namin. Mama Mia, nag-e-expect na ako na makikita at maaabutan ko na si Marian pagdating ko ng bahay pero wala pa siya. Hindi ko naman magawang magtanong kina Mama dahil ayokong malaman nila na masyado akong interesado sa pagdating ni Marian. Few hours later, gabi na yon, dumating na nga sina Tito kasama sina Marian. Mama Mia, OA na akong OA pero na starstruck talaga ako nang masilayan ko ang kagandahan ng aking long loss of sight cousin. Wow, lumampas ang kagandahan niya sa expectation ko, Mama Mia.
Pinagmamasdan ko siya habang nagmamano siya sa mama at papa ko. Kasabay ng pagmano ko kay tito, pakalipas ay lumingon siya sa akin. Nakaramdam ako ng medyo may pagkailang nang magtagpo ang aming mga mata. Mama Mia, hindi ko alam kung tama ba ako. Pero pakiramdam ko, ito yung feeling ng isang torpeng binata habang nakatingin sa crush niya. Ewan ko ba kung bakit ganito. Samantalang nung mga panahong magkaka-text kaming dalawa, ay alam kong nagkapalagayan na kami ng aming mga loob. Pero sa tingin ko, Mama Mia, ay dahil matagal na kaming hindi nagkikita at hindi na rin ito tulad nung childhood time, at marahil dahil natameme ako sa alindog na dala ng charm niya, kaya ganun na lang ang pakiramdam ko. It feels so right when it feels so good. Mama Mia, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na naka-see-through siya na sleeveless in yellow at malinaw pang nakikita ang black strapless bra niya na match sa suot niyang skinny jeans at bumabakat ang mga edges ng panty niya doon. Nanginginig ang buo kong katawan nang mapatapat siya sa liwanag ng ilaw na nakatalikod sa akin habang kinakausap siya ng mga magulang ko. Nakita ko ang hubog ng kanyang katawan. Although medyo chubby siya, ay may hulma pa rin ang katawan niya na para bang bote ng isang soft drinks. Medyo malapad ng bahagya ang bewang niya pero tamang-tama lang naman sa kanyang puwet, Mama Mia. At talaga namang dahil may pagka-chubby siya ay malaman ang kanyang mga hita. Nasa gilid naman niya si Mama. Kinakausap din siya ni Mama kaya lumingon si Marian sa mama ko. Sumabay naman ang buong katawan niya, Mama Mia, nang humarap siya sa mama ko. Mula doon ay nakita ko ang side view ng kanyang body figure. Mama Mia, katamtaman lang ang laki ng kanyang mga dibdib. Napaka-sexy niya. Di ba nasabi ko sa iyo, Mama Mia, na tumitingin ako sa mga malalaswang site sa laptop ko? Para siyang isang star doon sa malaswang video na nasa imahinasyon ko. Mama Mia, nung tumingin siya bigla sa akin ay nataranta ako na baka nakita niyang nakatitig ako sa buo niyang katawan. Tapos ay nginitian niya ako ng pagkatamis-tamis. Kaya naman dahil sobra na akong natamimi noon, ay ngiti na lang din ang naisagot ko sa kanya. Kumusta ka na? Ba't wala kang kibo dyan? Tanong ni Marian sa akin sabay tapik sa balikat ko. Wala lang. Ganito lang talaga ako. Mahiyain kong sagot habang naakyat kaming dalawa sa hagdan patungo sa second floor kung saan ay doon sila magsistay dahil nandoon ang guest room. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Tingnan mo ngayon, ang laki-laki mo na, sabi ko sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin. Pagdating ng hapunan, Mama Mia, ay hindi talaga ako makakain ng maayos. Nasa harap ko kasi ang pinsan ko. Hindi mawala sa isip ko ang kanina'y nakita kong suot niya matapos niyang magbihis. Isang manipis na sando naman ang suot niya kanyon at maikling shorts. Masaya ang lahat habang nagkukwentuhan sa hapagkainan. Kasama ang kanyang kapatid, Mama Mia, at ang kapatid kong teenager. So sinamantala ko ang pagkakaabala nila sa pagkukwentuhan. At doon, Mama Mia, ay malaya kong pinagmamasdan ang katawan ng pinsan ko. Lumilitaw kasi ang cleavage niya na talaga namang maputi at makinis. Tapos ay bigla niyang itinaas ang kaliwang paan niya, Mama Mia. Ipinatong niya yun sa upuan.
at lumitaw ang tuhod niya sa ibabaw ng mesa. Dahil doon, alam kong maiksi at manipis lang ang short niya. Hindi ko maiwasang maglaro sa isip ko, Mama Mia, kung ano kaya ang nasa ilalim noon. Naghintay pa ako ng ilan pang minuto matapos ay bigla ko nalang binitawan ang hawak kong tinidor. Sinadya ko yung ihulog na pinagmukha kong dumulas sa kamay ko. At nagtagumpay ako dahil kumalansing yon sa ilalim ng paa ko. Swerte naman at hindi nila yon napansin, kaya dali-dali akong yumuko para kunin ang tinidor. Pero ang totoo, Mama Mia, ay nakikurious lang talaga ako kung ano ang nasa ilalim. Pagyuko ko, Mama Mia, ay tumingin agad ako sa target ko. Kitang-kita ko ang mga mapuputing legs ng pinsan ko. Mama Mia, napansin ko rin na para bang ibang-iba talaga si Marian ngayon kaysa sa noon. Kung noon na mga bata pa kami ay masyado itong conservative, ngayon ay parang hindi na. Mama Mia, nanginginig naman ang katawan ko habang pinagmamasdan ko ang kagandahang nakikita ko sa ilalim ng mesa. Pero bitin ako dahil hindi ko magawang magbabad sa titig dahil baka makahalata sila. So inangat ko na ang ulo ko at nagpatuloy na ako sa pagkain. Mama Mia, malalim na ang gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Naaalala ko pa rin ang kagandahan ng pinsan ko. Nandun pa rin yung pagpapantasya ko na unti-unti nang nabubuo bilang pagnanasa. Pero alam kong hanggang doon lang yon at idinaan ko na lang ang lahat sa pag-e-imagine ko sa kanya. Sana hindi ko na lang siya naging pinsan para kahit papaano ay hindi ganito kahirap na pigilan ang damdamin ko. Mama Mia, lumipas ang mga araw na wala akong ibang iniisip kundi ang pinsan ko. Nag-research ako ng mga vlog, Mama Mia, kung totoo ba talaga na dumarating sa punto na pinagnanasaan mo ang sarili mong pinsan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung papaano ko isasagawa. Pero naiisip ko, Mama Mia, na baka pwede kami ng pinsan ko kahit one time lang. Kaya naman nag-research ako ng mga tips. May mga nabasa naman ako mga interesting at napagtanto ko, Mama Mia, na posible nga itong nararamdaman ko. Marami kasi akong nakikita, Mama Mia, at marami akong nakilala doon sa isang site, Mama Mia, kung saan ay malaya kaming nagsishare ng aming mga pantasya. Sa isang chat group, Mama Mia, kung saan ay ginamit ko ang isa kong dummy account, ay doon ko napagtanto na marami palang katulad ko. Yung iba, natikman na talaga nilang kanilang mga pinagnanasaan. Habang yung iba naman ay katulad ko na patuloy lang na nag-e-imagine at nagnanasa. Gayon pa man, Mama Mia, syempre alam ko na mali. At alam kong isa itong malaking kasalanan sa mata ng mga tao at lalong-lalo na sa mata ng Diyos. At alam kong walang kwenta ang katwiran kung tao lang ako na nagkakamali at magkakamali pa. Pero Mama Mia, may mga bagay talaga na minsan sa buhay natin ay ayaw na lang nating palampasin ng basta-basta. Dahil alam natin na posibleng hindi na maulit pa yon kahit kailan. Isa pa, Mama Mia, sa mga panahon na yun ay hindi ko pa talaga sigurado kung matutupad ba talaga ang pantasya at ninanais ko. Hindi ko siya hawak at wala akong kapangyarihan para ibahin ang aking kapalaran. Ang kapalaran ko na maging pinsan si Marian. Kung kasama sa kapalaran ko ang magkasala at matikman talaga ang pinsan kong aking pinagnanasaan,
well, it's all out of my control. And kung hindi ko yun kapalaran, okay lang din. At least aking susubukan. Naisip ko, Mama Mia, na gagawin ko na lang ang lahat para subukan kong mangyari yun. Alam kong mali. Alam kong marami ang magtataas ng kilay at mangja-judge sa akin. Pero wala na akong naging pakialam noon. So nag-first move ako sa kanya, Mama Mia. At ang naisip kong move ay kunin ko muna ang loob ng pinsan ko. Inalam ko ang bawat likes and dislikes niya. Kung ano ba ang mga hobby niya at kung anong tipong babae ba siya. Lagi ko siyang napapansing nagte-text. Hindi ko alam kung sino ang ka-text niya. Baka boyfriend pa nga niya yun. So lumipas pa ang mga araw na ganito ang naging routine ko after office. Pero ingat ako na wag mahalata ng kapatid kong teenager. Lagi kasi siyang nakadikit kay Marian. Naiilang akong sumali sa girl talk nilang dalawa kaya medyo nahihirapan ako. Buti na lang talaga, Mama Mia, at nauso na noon ang rest day sa trabaho. Sakto naman na weekends ang rest day ko. Araw ng Sabado, maaga akong nagising noon. Usually 9 a.m. na akong nagigising pag off ko sa trabaho, Mama Mia. Pero iba ang araw na yon. Nagawa akong bumangon ng 5 a.m. So naligo na ako kaagad. Tapos nagtimpla ako ng kape. Hindi kasi ako nabubuhay ng walang kape sa umaga. Nagsindi din ako ng sigarilyo habang nagkakape doon sa rooftop balcony na favorite place ko sa bahay namin. Nakaupo ako sa chair next to the round table. Malamig ang simoy ng hangin noon at wala pang sikat ng araw, pero nag-aaway na ang liwanag at dilim sa kapaligiran. Habang nagkakape ako, Mama Mia, ay pinaglalaruan ko ang sigarilyo ko. Nang mapansin ko ang isang sexing babae na naka-earphones at naka-ponytail habang nagja-jogging sa baba ng daan. Siguro mag-aalas 6 na iyon ng umaga. Mama Mia, pasikat na ang araw. Medyo maliwanag na kaya namukhaan ko siya. Sigurado ako na si Marian yon. 3rd week na niya noon sa bahay namin. Naka-yellow leggings siya at naka-black shirt, Mama Mia. Dali-dali akong bumaba nang mapansin kong papasok na siya sa loob ng bahay. Marahil dahil nagsisilabasan na ang mga kapitbahay, kaya siya pumasok na sa bahay namin. Dumiretso ako sa kusina dahil naiisip ko na baka doon siya dumiretso. Nilagyan ko ulit ng kutsarita ang tasa ko para magmukhang kakatimpla ko pa lang ng kape. Inaabangan ko siya, ngunit ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin akong nakitang Marian sa loob ng kusina namin. Nainip na ako kaya pumunta na ako sa may terrace, bit-bit ang kape ko. Pagbukas ko ng pinto ay patay mali siya ako na nagkunwari ay nagulat nang makita ko siyang nakaupo sa long chair na nasa terrace. "Oh, gising ka na pala, Marian," sabi ko habang pinipilit kong silipin ang cleavage niya, Mama Mia. Nakayuko kasi siya habang tinatanggal ang sintas ng rubber shoes niya. "Hindi, tulog pa ako. Ganito lang talaga ako matulog, nagtatanggal ng sintas." Pagbibiro pa niyang sabi. Napangiti ako doon. "Kainis naman to, nabukulata at nalock." Patuloy niya habang pinipilit na matanggal ang pagkakabuhol ng sintas ng kaniyang sapatos. "Kuya, pakitanggal mo nga," sabi niya. Mama Mia, nakaramdam ako ng sobrang kaba sa narinig ko. Pero hindi ko yon pinahalata at hindi ako nagpakita ng mali siya, pero ang totoo, Mama Mia, ay pumasok sa isip ko na pagkakataon ko na
na makita ang harapan ni Marian ng malapitan. Lumuhod ako sa harap niya at sinubukang kalasin ang nakabuhol na sintas. Pasulyap-sulyap ako sa kanya, Mama Mia, at sa kanyang harapan. Madali lang kalasin ang pagkakabuhol ng sintas niya, pero sinasadya ko talagang bagalan para magtagal pa ako sa kakatitig ng kanyang harapan. Alam kong napapansin niya ang pagsulyap-sulyap ko, pero parang walang mali siya sa kanya, Mama Mia. Ayan na, okay na, sabi ko sa kanya sabay tayo. Salamat kuya ha. Pawis na pawis ka. Nasabi ko na lang habang wala talaga akong alam na sabihin noon. Ayoko namang masayang ang pagkakataong masolo ko si pinsan habang tulog pa ang iba naming kasama sa bahay. Ngumiti lang siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay kagagaling raw niya sa jogging. Oh, bakit ka naman nagja-jogging ang sexy mo naman? Mama Mia, hindi ko alam kung paano ko yun nasabi. Tiningnan ako ni Marian ng masama. Kuya, alam ko ang ginagawa mo. Hindi na ako bata. Alam kong may pagnanasa ka sa akin. Mama Mia, para akong binuhusan ng mainit na tubig sa sinabing yun ni Marian. Hindi ko alam, pero napahiya ako sa kanya. Kuya, hindi ko to sasabihin sa iba. Walang ibang makakaalam, pero please lang, tigilan mo yan. Alam ko, sa unang kita pa lang natin. Sa unang mga text mo pa lang alam kong may mali siya yun. Pero hindi ko yun pinapansin dahil ang buong akala ko ay hanggang doon ka lang. Pero ngayon kuya, lumagpas ka sa boundary mo. Sana wag mong kalimutan na pinsan mo ko. Sana wag mong kalimutan na magkadugo tayo. Kung ano man yang nararamdaman mo, kung init man yan ilabas mo sa iba. O ilabas mo ng solo. Pero tigilan mo na ang pagpapantasya mo dahil pareho lang tayong magkakasala pagdating ng panahon. Yun lang ang sinabi ni Marian, Mama Mia, at umalis na siya papasok sa loob ng bahay. Naiwan niya akong nakatulala. Hindi ko pa rin alam kung papaano ako magre-react. At dahil doon, Mama Mia, kahit Sabado ay pumasok ako sa kwarto ko at nagbihis para umalis ng bahay. Paglabas ko ng kwarto ko ay nakita ko ng mga magulang ko at inaya pa akong mag-almusal. Pero hindi na ako kumain. Ang sabi ko na lang, Mama Mia, ay may team building kami sa opisina kahit ang totoo ay napahiya ako kay Marian. Kaya ako siya balak na iwasan sa araw na yon. Mama Mia, umalis ako at nakipagkita ako sa mga barkada ko. Pilit kong inaliw ang sarili ko, Mama Mia, pero hindi ko magawa. Alam kong tama si Marian. Pero Mama Mia, masisisi mo ba ako kung hindi ko pa rin maalis sa sarili ko ang init na nararamdaman ko para sa pinsan ko? At para makaiwas sa kanya, Mama Mia, ay nag-file ako ng leave nung Lunes din yun. May mga leave na naman ako kaya nag-file ako at kinuha ko ang savings ko, Mama Mia. Nagbakasyon ako. Sa pagbabakasyon ko, dito ko nakilala si Ella. Si Ella, nakababayan ko lang pala at pareho kaming nakabakasyon noon sa resort na pinuntahan ko. Naging magkaibigan kaming dalawa ni Ella. Mula noon ay lagi na kaming magka-chat. At nang umuwi na ako ng bahay namin, 5 araw matapos ang bakasyon na yun, ay hindi ko na naabutan pa si Marian. Mama Mia, dahil sa sinabi ni Marian sa akin, ay inilipat ko na lang at ibinaling ko na lang lahat ng pagtingin at pagnanasa ko kay Ella. Oo, Mama Mia. 3 buwan mula nang magkakilala kami ni Ella ay pinili ko siyang ligawan.
Hindi rin naman nagtagal ay sinagot na ako ni Ella. Mama Mia, hindi din naman ako binigo ni Ella nung may nangyari sa aming dalawa. Si Ella ang nakauna sa akin kahit hindi naman ako ang nakauna sa kanya. Ayos lang, Mama Mia. Masasabi ko na magaling si Ella. Pero hindi ko alam kung totoo yun dahil wala naman akong ibang naging karanasan pagdating sa usapang sex. Mama Mia, 6 na buwan lang ang itinagal ng relasyon namin ni Ella nung malaman namin na nagdadalang tao na siya. Kaya naman naisipan naming dalawa na lumagay na sa tahimik dahil pareho na rin naman kaming may regular na trabaho at stable na ang buhay. Nung makasal kami ni Ella ay walang pagsidla ng saya na nararamdaman ko. Lalo na nung isilang na niya ang panganay naming anak. Mama Mia, mula nung magkaanak kami ni Ella ay wala na akong ibang inisip kundi ang kung papaano ko mabibigyan ng magandang buhay ang mag-ina ko. Akala ko ay tuloy-tuloy na ang lahat, Mama Mia. Akala ko ay wala nang ibang hahadlang pa sa kaligayahan na nararamdaman namin ni Ella. Akala ko, Mama Mia, ay tuloy-tuloy na ang pagkakaroon ko ng masayang pamilya. Pero isang araw, Mama Mia, ay nakita ko na naman ang babaeng naging laman ng pantasya ko sa loob ng ilang taon. Ang babaeng akala ko ay nakalimutan ko na. Ang babaeng kahit pa pinagnanasaan ko ng sobra ay hindi naman po pwedeng maging akin dahil pinsan ko siya. Mama Mia, isang araw ay nagkaroon ng pagtitipon sa isa kong tito na kapatid din ng daddy ko at ng daddy ni Marian. Mama Mia, doon ay nagkita kami ulit ni Marian. Maganda pa rin naman na siya pero payat na siya. At nung tanungin ko siya, ang sabi niya, Mama Mia, ay stress daw siya dahil sa pag-ibig. Hindi ko na lang pinansin yun. Akala ko talaga ay wala na yun. Akala ko talaga ay hindi na kami magkikita pa ulit pagkatapos ng okasyon na yun. Pero Mama Mia, 2 linggo ang nakakaraan mula nung magkita kami sa okasyon ng tito namin ay bigla na lang nag-message sa akin si Marian sa email. Hindi ko alam kung bakit siya nag-email, meron naman siyang Facebook account ko. At sa email na yun, Mama Mia, ay sinabi niya ang lahat sa akin. Ang sabi niya, may malaki raw siyang problema. Isang problema na ang alam niya ay tanging ako lang ang makakatulong. Mama Mia, doon sa email na yun ay nilagay niya ang bagong cellphone number niya. Alam ko na hindi ko na dapat pa yun pinatulan. Alam ko na dapat ay dinilit ko na lang ang message niya o ang email niya sa akin. Mama Mia, may pamilya na akong tao. May pamilya na rin si Marian kahit pa hindi naman sila kasal ng kanyang kinakasama. Pero dahil naku-curious ako kung ano talaga ang kinahinatnan ng buhay niya, ay kinuha ko ang cellphone number na nakalagay sa email na yon at saka ko tinawagan. Tinawagan ko siya ng hating gabi habang tulog na tulog ang asawa ko. Lumabas ako ng bahay namin. Dinayal ko ang cellphone number na yon at agad naman itong sumagot. Kuya, ikaw ba to? Yan ang una niyang bungad sa akin. Hindi ko alam, Mama Mia, kung naghihintay ba talaga siya ng tawag ko o kung hindi lang talaga siya makatulog nung gabing yon. Tinanong ko siya kung anong problema. Doon ay umiyak siya ng umiyak. Hindi niya masagot ng maayos ang tanong ko. May mga sinasabi siya pero hindi ko rin maintindihan dahil parang nilalamon niya ang mga salita niya habang umiiyak. Kaya ang sabi ko sa kanya, mabuti pa ay pag-usapan namin yon ng personal.
Pumayag naman siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay tawagan ko lang daw siya kung kailan ko gustong makipag-usap. Mama Mia, yun lang at pumasok na ako sa loob ng kwarto namin ng asawa ko. Habang nakahiga ako ay hindi ko talaga mawaglit sa isipan ko kung ano bang problema ni Marian. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon kong makipagkita sa kanya. At nung pumasok na ako sa trabaho nung araw na yon ay hindi pa rin ako mapakali. Mag-aalas 2 na noon ang hapon, kaya naman tinawagan ko na si Marian. Alam ko, Mama Mia, na hindi ko dapat yun ginawa. Alam kong mali yun. Alam kong posibleng magdulot yun ng mga bagay na hindi dapat mangyari. Pero sadyang mas malakas ang urge ko na malaman kung ano ba talaga ang problema ng pinsan ko. Kaya naman tinawagan ko siya at nakipagkita ako sa kanya. Sa isang fast food chain kami nagkita. At dahil mag-aalas 3 pa lang noon ay hindi pa masyadong marami ang tao. Lunes kasi yun, Mama Mia. Kaya hindi masyadong marami ang tao na nasa fast food dahil lahat naman ay nag-aaral o di kaya ay nagtatrabaho. Doon sa fast food habang kumakain kami ay iyak siya ng iyak. Ikwento niya sa akin ang masaklap niyang buhay sa mister niya. Hindi naman mister dahil hindi sila kasal pero matagal na silang magka-live-in nung lalaki. Ang sabi niya, Mama Mia, ay napakababaero daw nung lalaki. At dahil sa sobra itong babaero ay ni halos hindi ito nag-aabot ng pera sa kanya panggastos ng bahay nila. Ang sabi pa niya, Mama Mia, ay matagal na pala siyang tumigil sa pagtatrabaho dahil mula nung mabuntis siya ay naging masela ng kalagayan niya. Pinatigil daw siya ng kinakasama niya sa trabaho at nangako raw ito na siya ang magsusustento kay Marian at sa magiging anak nila. Pero hindi naman daw yun nangyari. Mama Mia, ayaw daw sabihin ni Marian sa mga magulang niya ang sinapit niya dahil natatakot siya baka mapagalitan siya. Unang-una daw ay ayaw ng kanyang mga magulang sa lalaking pinili niyang makasama. Pero nagmatigas si Marian at nagdesisyon na makipag-live-in sa lalaki kahit walang basbas ng kanyang mga magulang. Kaya ngayon, Mama Mia, ay ayaw niyang balikan siya ng sumbat ng kanyang mga magulang kaya tinitiis niya ang lahat ng patago. Habang nagkukwento siya, Mama Mia, ay naawa ako sa kanya. Ang sabi pa niya ay hindi raw siya nakakatikim ng fast food o ng restaurant kung hindi niya nakakasama ang kaniyang mga magulang sa pagkain sa labas. Tinanong ko siya kung may pera siya. Mama Mia, hindi siya sumagot. Ilang beses kong tinanong ulit yun hanggang sa sabi niya, Mama Mia, ay nahihiya raw siyang sagutin yun. Ayaw niyang sagutin na meron dahil magsisinungaling siya. Ayaw niyang sagutin na wala dahil nahihiya siya sa akin. Pero pinilit ko siya, Mama Mia, at inabutan ko siya ng 3,000. Sabi ko, panggastos niya yon at itago niya para hindi malaman ng mister niya. Kaya naman, Mama Mia, magmula noon ay palagi ko nang binibigyan ng pera si Marian. Mama Mia, isang araw ay tumawag sa akin si Marian habang nasa trabaho ako. Kuya, gusto kong makabawi sa'yo. Gusto kong magbayad sa lahat ng mga naitulong mo sa akin. Sinagot ko siya na hindi naman niya kailangang bayaran yon. Tulong ko yon, Mama Mia. At naalam ko naman na kung ako ang nasa kalagayan niya ay tutulungan din niya ako. Pero nagpumilit siya, Mama Mia. Ang sabi niya babayaran niya ako kaya pumunta ako sa bahay nila. Ibinigay niya sa akin ang address. Pagdating ko sa address na yun, Mama Mia, ay nagulat ako sa nadatnan ko. Isang napakaliit na bahay. Bahay na hindi naman kinasanayan ni Marian. Nag-iisang anak kasi si Marian, Mama Mia, at ang kapatid niya ay ampun lang.
Kaya alam ko na lumaki talaga siya sa luho ng kaniyang mga magulang. Alam ko na hindi siya sanay sa ganoong buhay. Bago ko katukin ang pintuan ay nakaramdam na naman ako ng awa sa pinsan ko. At nang pinapasok na niya ako, Mama Mia, ay napansin ko na parang bagong ligo siya. Nakabihis pa siya ng maganda at sexy. "Oh, may lakad ka ba? Bakit mo ako pinapunta dito?" Tanong ko sa kanya. Hindi. Pinapunta ka dito, kuya, para bayaran kita sa lahat ng utang ko sa'yo." "Ano ka ba naman, Marian? Sabi ko naman sa'yo, wala lang yun eh." "Teka, nasaan ba ang asawa mo?" "Nasa trabaho. Hindi nga umuwi kagabi. Hindi ko alam. Baka pumunta na naman sa babae niya." Sabi niya. "Ang anak ninyo, saan?" "Andun, natutulog. Nasa kwarto niya. Tulog na tulog yun." Mama Mia, nakaramdam ako ng biglang pagkaasiwa. Asiwa, pero bigla rin naman akong nagnasa. Napansin ko kasi, Mama Mia, na walang suot na bra si Marian. "Kuya, gusto mo ba ang nakikita mo?" Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung papaano yun sasagutin, kaya umiwas na lang ako ng tingin at nagkunwari na wala akong narinig sa mga sinabi niya. Ilang minuto pa ay nagtanong ulit siya. "Kuya, hanggang ngayon ba nagnanasa ka pa rin sa akin?" Hindi pa rin ako sumagot, Mama Mia, at hindi ko pa rin siya nililingon. Kaya nilapitan na niya ako at hinawakan niyang mukha ko at hiniharap sa kanya. "Ano ba, kuya? Nagtatanong ako, sagutin mo ko." "Marian, di ba ang sabi mo noon, itigil ko kung ano man ang nararamdaman ko sa'yo? Ginawa ko naman yun. Malapit na nga ako mag-succeed pero bakit ka ganito? Bakit parang ikaw naman ang nangaakit ngayon?" "Kuya, hindi naman tayo magkakaroon ng relasyon. Pagbibigyan lang kita dahil palagi mo rin akong pinagbibigyan. Alam ko kasi, kuya, na hindi yan nawawala sa sistema hanggat hindi na pagbibigyan ng pagnanasa." Pagkatapos niyang sabihin yon, Mama Mia, ay hinalikan niya ako ng mapusok. Hindi na ako nakapagpigil. Ang babaeng laging laman ng panaginip ko, ang babaeng laging laman ng pantasya ko habang kaniig ko ang misis ko, ay siya nang unang humahalik sa akin ngayon. Ang halik na yun, Mama Mia, ay lumalim pa ng lumalim. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko at binuhat ko na si Marian at pumasok kami sa kwarto nilang mag-asawa. Doon, Mama Mia, ay pinagsaluhan namin ni Marian ang isang bagay na hindi dapat namin ginagawa. Mama Mia, habang naginiig kami ni Marian, ay sinasabi niya sa akin na matagal na raw niyang pinipigilan ang sarili niya. Kahit noon pa man ay may nararamdaman din daw siyang pagnanasa sa akin. At ngayon, ayaw na raw niyang pigilan ang sarili niya. Gusto niya raw na maging masaya kahit mapunta pa siya sa impyerno. Mama Mia, magmula nga noon ay nagkaroon na kami ng sikretong unawaan ng pinsan ko. Oo, Mama Mia. Hanggang ngayon ay palagi pa ring may nangyayari sa aming dalawa ni Marian. Siyempre, binibigyan ko pa rin siya ng pera pang gastos nila dahil iresponsable pa rin ang kinakasama niya. Halos linggo-linggo kami kung magsiping ni Marian. Kung tatanungin niyo ako kung nasatisfy ba ni Marian lahat ng pantasya ko, oo ang sagot ko, Mama Mia. At sobra-sobra pa. Pero ang hindi ko alam ay kung bakit kahit nasasatisfy naman niya ako palagi, pero palagi ko pa rin siyang hinahanap-hanap-hanap.
Hindi ko alam kung hanggang kailan magpapatuloy ang bawal na pagkakaunawaan namin ng pinsan ko. Pero alam ko pa rin, Mama Mia, na posibleng isa sa mga araw na ito ay may makabuko sa amin. May makabuko sa mga nangyayari sa amin ni Marian. Hindi ko alam kung papaano ko ito pipigilan. Mama Mia, may alam ka ba na tips kung paano ko pipigilan ang sarili ko na makipagniig sa pinsan ko? Please, tulungan niyo naman ako. Lubos na gumagalang, Ray. Nako, Ray, sobrang hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa storya mo. Ray, parang matanda ka na, no? Siguro nasa 30 ka na ngayon kasi 26 yung nagkaroon kayo ng confrontation ni Marian, tapos nagkaasawa ka kay Ella, tapos may anak kayo, lumipas ang mga taon. Siguro nasa mga 30 plus ka na. Siguro, Ray, alam mo na talaga kung ano ang tama at ano ang mali. Kahit siguro ano ang sasabihin ko dito o kahit ano ang i-comment ng ating mga tagapakinig sa kwento mo, nasa sayo pa rin ang huling desisyon. Alam mong mali. Tigilan mo na yan bago ka pa masunog sa apoy na pinaglalaruan mo. Hindi mo namamalayan, baka unti-unti ka nang nasusunog ngayon. Bago ka pa tuluyang matupok ng apoy na yan at bago pa tuluyang matupok pati tahanan mo at pamilya mo, tigilan mo na. Isipin mo, papaano nga ba kung malaman yan ng asawa mo? Kung malaman yan ng asawa mo, sigurado ako isang malaking gulo yan. Pwedeng ikapahamak mo, pwedeng hindi mo na makita ang mag-ina mo. Sana matuto ka sa lahat ng mga nagpapadala ng sulat dito sa atin na kung saan nalaman ng kanilang mga partners, ng kanilang mga asawa, ang kanilang pagtataksil tapos hindi binigyan ng second chance. Hindi kasi yan pagkakamali, Ray. Kung paulit-ulit mong ginagawa, hindi yan pagkakamali. Ang pagkakamali dapat isang beses lang. Kasi alam mong mali, kaya susubukan at gagawin mo talaga ang lahat para wag nang maulit ang pagkakamaling yun. Pero ang pagkakamali mo ay linggo-linggo. Halos every week may nangyayari sa inyo. So halos every week nagkakasala ka sa asawa mo. So sana tigilan mo na yan bago pa mahuli ang lahat. Pero in the end, desisyon mo pa rin yan kung ano ang gagawin mo sa buhay mo dahil buhay mo naman yan. Anyways, maraming salamat pa rin sa pagtitiwala mo sa programa natin dito sa YouTube para ibigay mo ang kwento ng iyong buhay. Naway nakapag-iwan ito ng aral sa iba nating mga nakikinig ngayon, iba nating mga ka-YouTube na sana wag nyo nang pasukin kung mahihirapan kayong labasan. Okay? Di yun bastos, ha? Anyways, maraming salamat sa panunood ninyo at pakikinig nyo sa kwento ni Ray. Kung nagustuhan nyo ang kanyang kwento or nainis kayo, pwede nyong i-like at i-share. I-like at i-share pa rin kahit naiinis. Pwede naman. At saka, huwag nyong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. At sana ay hikayatin nyo ang iba ninyong mga kasamahan na makinig na sa kwentong lagi nating ina-upload dito. Maraming salamat po. Again, taus-puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta dahil unti-unti po tayong lumalaki dito sa YouTube. Maraming salamat. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw.